Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So nandito na naman tayo sa balcony guys, no? Kasi nga dito lang tayo sa bahay. Ano pa rin tayo ngayon? Naka vacation leave pa rin tayo hanggang ngayon, no? So kasi nag-file ako ng 2 weeks na leave, no? Kasi nga marami tayong mga leave na baka kasi hindi na ma-carry over next year. So sabi ng boss ko, kesa naman sa masayang, gamitin ko na lang daw. So, ang pasok pa natin guys is January 6 pa, no? So, dahil dyan, marami tayong time na mag-vlog ngayon, no? And nga pala guys, no? Na-realize ko lang na pang 100 videos ko to dito sa YouTube. And nakakatuwa lang, no? Kasi, kailan ba ako nag-start? March, no? So, from March this year hanggang today, itong video ko na to na ipopost ko today, is pang 100 videos ko pala, no? Nakakatuwa lang, no, yung achievement natin na yun, no, na nakapag-share tayo ng 100 videos dito sa YouTube. Yan. Kaya din, gusto kong i-post to bago mag-end ang taon. So, ngayon guys is December 31 dito sa Canada. So, sa Pilipinas, January 1 ng, I think, 6 o'clock na ng umaga, no? Yan. So for today guys, since nga 100 videos natin today, no, meron lang ako sa inyong gustong i-share. And this one guys is based on my own perspective, no. Meron tayong magkakaibang take about it, pero for me, ito yung take ko bilang isang 2 years na dito sa Canada, no. Ano yung pwede kong sabihin sa inyo na positive and also negative, di ba? So yan yung i-share ko sa inyo for today guys. So habang tayo ay nagva-vlog, nandiyan naman yung mga anak ko nasa labas. Naglalaro sila dyan guys. Okay? So medyo maganda ang ano ngayon, ang weather, no? Kanina nakita ko may araw eh. So ngayon wala na naman. Medyo makulimlim. So nandiyan yung mga anak ko. Ayan. Naglalaro lang sila dyan guys. Habang tayo naman dito is nagva-vlog tayo. Okay, so guys, sisimulan natin sa mga cons, no? Or yung para sa akin, yung mga negative na na-experience namin dito sa Canada. Ang first one talaga, or yung challenge talaga namin dito, is yung i-establish mo ulit yung sarili mo. Kasi nga, syempre, kung nanggaling ka sa Pilipinas, hindi naman siya totally back to zero, guys, eh. Pero syempre, nasa bagong country ka, di ba? Kailangan mo talaga ditong mag-adjust, di ba? And yung sabi ko nga doon sa Pasko na videos, 'di ba? Yung na-take advantage yung aking wife, no? Kasi nga yung sa first job nga niya, 'di ba? Dahil nga wala siyang Canadian experience, nabigyan siya ng, you know, para sa akin lang naman, no, na hindi niya deserve yung ganong type of sweldo, 'di ba? Kahit na ba sabihin natin ang dami niyang experience sa Philippines and meron din siyang international master's degree, di ba, na hindi niya kinuha sa Philippines. But again, hindi yon na-consider. So, those are the things na for me is kinda negative, no? Yung adjustment mo dito sa Canada kasi nga kailangan mo talagang mag-start, di ba? Kailangan mo ulit i-re-establish yung sarili mo. Let's say kahit na 20 years ka na sa Philippines, no? Mahirap yon guys, no, na mag-a-adjust ka ulit dito. But again, going back 2 years ago with all the things that we did, masasabi ko it's all worth it. Second na cons, or yung second na negative for me, or sabihin na nating malungkot, di ba? Kasi being the first generation movers dito, no, wala po kaming kamag-anak dito sa Canada. So kami mag-asawa yung first generation na sa aming family na nag-migrate talaga dito. So, lahat ng mga friends ko, yung family ko, naiwan lahat sa Philippines, no? So, syempre, nakakamiss lang talaga sila. Yung mga true friends ko na nasa Philippines din, di ba? And we are just lucky na nandito din yung aking best friend, no? Pero syempre, iba kasi yung saya, lalong-lalo na ngayon, guys, it's holiday season, di ba? Pasko, New Year, di ba? Iba yung celebration natin dyan sa Philippines compare dito sa Canada, 'di ba? Nga yung mga Pasko na video, 'di ba? Kapag meron kami mga celebration, 'di ba? Celebrate ka ng
ng whole day tapos na. Unlike dyan sa Philippines, 'di ba? Kapag magpapasko, September pa lang, guys, ramdam nyo na yung simoy ng Pasko, 'di ba? Yung sa mga designs, yung mga pailaw natin dyan sa Philippines, 'di ba? So, yun for me, kinda nakakamiss. And yung number 3 and yung last on my list, no, masasabi ko na cons is about yung sa pagkain, no. Syempre tayo, guys, na nanggaling tayo sa Philippines, alam naman talaga natin kung ano yung pagkain dyan. Napakasarap talaga, no. Ang daming nakakamiss na pagkain. Halimbawa ngayong Pasko, guys, 'di ba? Nakakamiss yung puto bumbong, bibingka, 'di ba? Yung mga pagkain natin diyan sa Philippines. Na nakakamiss talaga kasi dito, guys, hindi naman 'yan kumbaga hindi mo 'yan makikita kahit saan, no. Sabi ko nga doon sa Pasko na videos, 'di ba? Na kung gusto mo kumain ng puto bumbong, bibingka, nasa mall 'yan. Kumbaga, pupuntahan mo pa talaga and medyo mahal din. 'Di ba? Tsaka kasi dito, napansin ko yung mga pagkain, guys, matatabang, 'di ba? Tulad nung gravy ng KFC, guys, no. Iba yung gravy natin diyan sa Philippines, talagang medyo malasa talaga, 'di ba? So, good thing lang din na marunong tayo magluto, kaya yung ibang mga food din na Pinoy foods na sometimes kapag nagke-crave talaga ako, kahit papaano, naluluto ko pa rin dito. Pero iba pa rin ang pagkain natin diyan sa Pilipinas. Yan yung mga tingin ko is kinda negative, no? Yun yung tatlong cons, guys. Okay, so after natin sa mga cons, guys, pupunta naman tayo doon the positive side o yung mga pros naman, 'di ba? Ano yung masasabi ko na pros for the past 2 years na nandito kami sa Canada? Ano yung pwede kong sabihin na on the positive side? Of course, number 1, guys, is yung environment. Yan yung una ko talagang napansin at na-realize paglabas pa lang namin ng airport, guys, yung quality ng air, talagang masasabi mo na super premium talaga, super linis. And hindi ka na magtataka, guys, kasi bawat daanan mo, ang lalaki ng mga puno dito, guys. Hindi lang siya yung putyo-putyo na puno, guys. Talagang sometimes makikita mo sa sobrang laki niya, alam mo na at least na 50 to 100 years na siyang nandun, no? And yun nga, ang daming parts dito, guys, na pwede mong puntahan, pwede kang maglakad, pwede kang mag-jogging. So talagang mai-improve yung health mo dito, no. So yan yung tingin ko na positive side dito. Saka yung cleanliness, guys, no. Talagang malinis dito yung daan, kalsada, yung parks and everything, no. And again, guys, perspective ko to na nandito sa British Columbia, no. Again, we have 10 provinces dito sa Canada. So again, probably iba yung experience ng mga iba nating kababayan na nasa ibang province din. Pero dito sa British Columbia, masasabi ko po dito na talagang malinis, no? So yan yung number 1 na positive side na nakita ko dito sa Canada. Okay, guys, ang next na positive or yung number 2 ko is yung mga public services. Number 1, guys, is yung transportation. Masasabi ko na napakaganda ng transportation dito sa British Columbia, no? We have one compass card for all, like trains, bus, sea bus, and everything. Nandun na lahat, no? So, and for me, it's very, very affordable naman, no? Tsaka talagang mapaplan mo ng maayos kung saan ka pupunta. So, kapag sinabi na yung bus is nandun within 5 minutes, nandun talaga siya, no? So, pati sa train, guys, no? So, talagang masasabi ko na maganda dito ang transportation. Kung meron kang kailangan puntahan by bus, by trains, by sea bus, napakadali dito, guys, no? Yung bike lane, guys, no, dito sobrang nire-respeto ang bike lanes dito, guys. At saka talagang maingat ang mga nagmamaneho dito. Makita pa lang nila na merong nagbabike sa bike lane, nag-i-slow down talaga sila at binibigyan talaga ng space yung mga nagbabike dito. So, napaka-safe dito magbike. And also, guys, yung mga recreation center dito, guys, napakamura dito ng mga fees sa recreation center. At ang dami mo nang magagawa doon, no? Meron ako niyang past na video na pumunta kami sa isang recreation center. Meron dong swimming pool, may badminton, may gym, may basketball, di ba? Tapos, guys, yung library, libre po dito ang library, no? So talagang mag-e-enjoy na yung mga kids, meron pa silang educational purposes. Yan. So kaya yan yung number 2 sa akin, guys, na masasabi kong positive side
na na-experience namin dito sa Canada for the past 2 years. Okay, so last but not the least, doon sa positive side na pwede kong i-share sa inyo dito sa Canada na na-experience ko guys, is yung work-life balance. Though sa Philippines naman, meron din tayong work-life balance. Pero aminin nyo guys, pag hindi kayo nag-overtime or nag-render ng sobra-sobra sa Philippines, most of the time, pwede kayo matag-as tamad, di ba? Tamad, walang pakikisama and everything, di ba? Or yung mga OTY, di ba? Dito guys kasi hindi ganon, di ba? They are expecting you to work 8 hours. Pag sumobra ka doon, that is tag as overtime, di ba? Whether you like it or not, tag yun as overtime. Nabibigyan dito talaga ng reward, hindi ng more work talagang reward ng recognition, promotions and everything, no? And also guys, they are into welfare of the family. Sabi ko nga, no, so kapag nagpaalam ka sa boss mo, halimbawa meron kang kailangang puntahan for the dentist of your kids or check-up ng mga kids, pwede kang magpaalam guys. And kung hindi naman maapektuhan yung work, walang problema sa kanila. So those are the things na masasabi kong on the positive side talaga because they are into the welfare of the family and also of the employee. Pero guys, meron pa akong 3 items pero kasi to it's kinda in the middle, no? Hindi ko masabi kung pros ba to or cons. Probably depende sa perspective nung tao. Pero kasi sa akin, it's actually two-side kaya din hindi ko siya in-include whether sa cons and pros. Okay? So number 1 guys is yung cost of living, di ba? Sinasabi nga nila na mahal daw dito sa Canada, no? Well, dito sabi ko nga guys, meron pong 10 provinces dito sa Canada at iba-iba po ng sitwasyon dyan. Halimbawa po dito sa British Columbia, sa Vancouver, masasabi ko guys na talagang mahal dito compare sa Manitoba, sa Alberta. Kasi guys, may mga nakukuha kami dito like sa weather. I think that is the number 1, yung weather guys. Kasi yung weather dito sa British Columbia, I would say mild. Nakikita nyo naman guys, winter ngayon, no? Nakikita nyo, wala pa kaming snow. Unlike kasi sa ibang mga provinces, ang tataas na ng snow. Diba? Kaya din, consider na mahal dito. But again, nakadepende pa rin talaga sa titingin yan, no? Sabi nga nila, dito daw sa Vancouver mahal, no? Magugulat ka guys, sa trend ng mga bentahan ng bahay dito, nagkakaubusan pa nga eh. Nakadepende rin sa source of income mo. And kung nasa Pilipinas ka at ang thinking mo peso at nag-convert ka dito, mahal talaga. Diba? Pero kasi kung ang perspective mo naman is on the side na nagtatrabaho ka dito at Canadian dollar din ang kita mo at maganda yung trabaho mo, masasabi ko na kayang-kaya mo dito. So yung number 2 guys, yung kids discipline, no? Again guys, sa pagdidisiplina ng bata, sari-sarili po tayo ng perspective dyan, sari-sarili ng approach. Diba? Siyempre tayo mga Asian, naniniwala talaga tayo dun sa pamamalo. Meron niyang saying, spare the rod, spoil the child. Diba? Naniniwala tayo na kailangan nating mamalo from time to time para yung bata merong katakutan para hindi maging matigas ang ulo. Diba? But again, with a certain control. Diba? Naka-experience din ako ng palo and I would say na talagang nakatulong yun sa learning ko at yung sa paglaki ko. Katulad po dito sa Canada, bawal pong mamalo dito. Kaya din, nasabi ko na rin doon sa mga past ko ng videos na yung mga lumalaki dito sa Canada, sometimes, para sa akin, no, lumalaki silang weak, no? Kasi, konting magkaroon lang ng problem, they go to the other ways or pwede silang mag-drugs, mag-quit na lang, di ba? So, hindi katulad natin na lumaki tayo sa Pilipinas na talagang masasabi kong matitibay ang mga loob natin, no? So, and nakatulong yon sa ating growth. And last one guys is yung kids education, di ba? Dito guys, sabi nga nila libre ang elementary up to high school. Actually, hindi siya libre. It's kind of subsidized po siya. But again, yung way ng pag-aaral nila dito, I would say medyo magaan, no? Kasi nakikita ko sa mga anak ko, no? Bago kasi kami dito pumunta, nag-aral yung aking panganay dyan, no? Sa Philippines. So, ako mismo, alam ko kung paano tayo mag-aral dyan sa Philippines. Kasi dito, guys, hindi sila nagbibigay ng assignments. Not all the time. At kung bigyan man sila ng assignments, guys, napakadali, 'di ba? Hindi katulad natin sa Philippines, 'di ba? Na talagang we have assignments every day. Kasi nga, guys, yung mga anak ko, gustong-gusto nilang pumasok sa school kasi ang parang approach nila is para silang naglalaro. Which is
nagugulat din naman kami kasi guys, yung pag nagsalita yung mga anak ko guys, mind you, gumagamit sila ng mga vocabulary na talagang is kind na advanced for their age, which is nakakatuwa din, di ba? But again, kaming mag-asawa, we really believe na dapat na-challenge yung mga bata. So, it's kinda dapat with a mix of balance of playing and also dapat na-challenge sila. Kaya nga, bumibili kami ng mga textbooks para din, kumbaga, merong added na tulong din sa learning nila, hindi lang puro laro. Yan guys, yung experiences namin dito as a Pinoy na nag-migrate dito sa Canada for the past 2 years. Those are the experiences na na-encounter namin dito. And another bonus pros pala o yung positive side, no? Yung opportunities guys. Kasi dito, sinabi ko naman sa mga past ko na videos na ang number one reason din talaga namin kung ba't kami pumunta dito is para dun sa opportunities ng mga bata or ng mga anak namin guys, no? Kasi halimbawa na lang yung anak nyo is dito guys, kasi talagang nakikita namin na napakalaki ng suporta ng government when it comes to sports. Let's say gusto ng anak mo mag-hockey, mag-basketball, mag-volleyball or any type of sports, makikita talaga namin na malaki yung magiging experience nila dito at yung edge din nila. Nagbibiroan nga kami, 'di ba, na sa Philippines, napakahirap maging atleta, guys, 'di ba? Totoo po 'yan. Sabi nga nila mahirap maging atleta, mas madali pang maging politician. Oh, peace tayo guys ha. Again, those are the sharings na pwede ko sa inyong ibigay. Hindi ko masasabing madali, no? But hindi ko rin masasabing sobrang hirap kasi hanggat nagsusumikap ka at talagang pinapakita mo na you are really working hard, 'di ba? At talagang pinagplanuhan mo ng maayos, I would say makukuha mo talaga siya, no? And it's achievable, guys. I hope guys na meron kayong nakuhang magandang information, substantial information dito sa sharing natin for today, right? So again, happy New Year to everyone. I hope na magkaroon pa tayo ng more success in this upcoming years, which is 2025. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.